Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner ng Panelo Law Office. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning. Maraming salamat ulit sa pag-imbita. Opo, at Attorney, kahapon nga ay naghain po kayo. Second, no, na perjury complaint laban nga dito kay Ramil Madriaga. Itong sinasabing self-confessed bagman daw ng VP Sara Duterte. Ano hong kaibahan po nito doon sa unang perjury complaint na inihain po ninyo, same pa rin din po sa Taguig City Court? Bale, itong second perjury complaint, ang focus nito ay yung supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na in-execute niya noong Abril of this year. Ang kinaibahan nito doon sa first perjury complaint, ang focus naman nun ay yung first affidavit niya executed in November. So kung matatandaan nyo, humarap si Ramil Madriaga sa House Justice Committee noong Abril para dito sa impeachment hearings laban kay VP Sara, at dito niya binasa itong supplemental affidavit. So yung second perjury complaint, ang topic niya or ang tinutukoy niya ay itong mga kasinungalingan ni Madriaga sa supplemental affidavit niya. Opo, at sa pagkakaalam natin, nasa 1,000 pahina ito, Attorney. Napakadami ng pages. Oo. Ano yung pinakamahalagang ebidensya po nito sa tingin po ninyo, Attorney, na direktong sumasalungat nga doon sa mga pahayag ni Madriaga para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, kasi kung matatandaan nyo, yung first perjury complaint, yung first Madriaga affidavit, sinabi niya nga na bagman siya, sinabi niya na may delivery siya ng confidential funds kung saan-saan, pero wala masyadong detalye. Itong supplemental affidavit, linagyan niya ng detalye. So dahil nagbigay na siya ng detalye, na isa-isa natin tong mga detalye para pasinungalingan ang mga ito. So ang mahalagang, ang pinaka-critical, kasi halos lahat ng sinabi niya kasinungalingan. Pero ang pinakamahalaga is yung allegation niya na nag-deliver daw siya ng limpak-limpak na pera, 30 to 35 million per bag in confidential funds sa 3 location. So ang unang sabi niya is nag-deliver daw siya ng isang bag sa Cabuyao, Laguna para sa isang Laguna politician. Ang napakita natin dito sa complaint affidavit ay hindi po ito totoo, kasi ang sabi niya, ang meeting place daw nila nitong Laguna politician na ito for the drop-off ng pera ay sa Cabuyao, Laguna, sa loob ng industrial park, kung saan tanaw niya daw ang isang SNR shopping mall. So napasinungalingan natin to dahil nakakuha tayo ng certification mula sa SNR na walang SNR establishment sa Cabuyao, Laguna. Ang pinakamalapit ay ang SNR Nuvali, which is hindi mo matatanaw mula sa industrial park ng Cabuyao, Laguna. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling siya dahil sa affidavit niya, sinabi niya, nung nasa meeting place, tanaw na tanaw niya daw yung SNR establishment. So yun yung unang nagpapatunay na nagsisinungaling siya tungkol dun sa delivery na yun. Yung second delivery niya naman, sabi niya sa Nomo Basho, sa Tomas Morato, dumating daw siya doon kasama yung iba pang bagmen di umano ng midnight December 21, 2022. Napasinungalingan natin yan kasi nung araw na yon, nung mga oras na yon, midnight ng December 21, nagkataon na yung Nomo Basho was closed for a private Christmas party. So nag-testify yung may-ari ng Nomo Basho, pati yung tao na nag-book ng Nomo Basho for the private event, na unang-una wala si Attorney Reynold Monsayak doon na sinasabing kinita ni Madriaga doon sa Nomo Basho. At pangalawa, wala silang nakitang hindi nila imbitado na tao doon sa Nomo Basho. Napakaliit kasi noon eh. So
kung may pumasok na dalawang lalaki na may dalang malaking bag na may lamang pera, talagang mapapansin nila yon. At buong gabi hanggang umaga sila nandun at sinabi nilang walang madriagang dumating doon. Tapos yung pangatlong delivery naman, sabi ni Madriaga sa Office of the Ombudsman para kay Attorney Ryan Kilala at pati kay Ombudsman Sammy Martires, ang napatunayan natin doon is highly improbable ito. Bakit? Kasi si Ramil Madriaga at si Attorney Ryan Kilala ay matalik na magkaibigan. Ngayon, dahil magkaibigan sila, malapit silang magkaibigan, highly improbable na maghahatid siya ng pera sa Office of the Ombudsman dahil alam ni Madriaga kung saan nakatira si Attorney Kilala, at maraming beses na siya nakapunta doon. So madali silang mag-deliver doon sa bahay na yon or kung mag-arrange ng ibang private location with the Attorney Kilala instead na dito sa Office of the Ombudsman kung saan ang daming tao. Di ba? At pangalawa, very highly improbable because naka-work from home po si Attorney Ryan Kilala noong December 21 na sinasabing date of delivery at buong December 2022. So bakit po magpapadeliver ng pera doon kung naka-work from home si Attorney Kilala ng buong buwan na yon? At nakausap din po natin si Justice Martires, si Ombudsman Martires, and apparently nasa ibang bansa po siya nung araw na yun, December 21, 2022. So highly improbable talaga, if not impossible, itong mga paratang ni Madriaga. Opo. At para rin mas malinaw po sa mga kababayan po natin, attorney, isa-isahin po natin, itong si Ramil Madriaga ay hindi po talaga empleyado nor nagtrabaho sa Office of the Vice President or kay Vice President Sara Duterte at hindi po siya intel officer or security officer man ng pangalawang Pangulo at tagahatid ng mga cash na umano'y, yun nga, yung ng mga aligasyon na kumakalat dito nga sa kaso o sa issue ng Vice President, attorney. Opo, dito sa second complaint, second perjury complaint, napatunayan po natin yan ng husto. Yung testimony po ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing wala akong personal or professional na ugnayan dyan kay Madriaga, at naging campaign supporter lang siya. Isa sa maraming campaign supporter noong 2022 national elections. At ang testimonya ni VP Sara, suportado yan ng 12 corroborating witnesses at government certifications na nagpapatunay na hindi kailanman nagtrabaho si Ramil Madriaga para kay Vice President Sara man or kay PRRD. Tapos ang kasama sa mga tumistigo para pasinungalingan itong claim ni Madriaga na nagtrabaho daw siya kay VP Sara, kasama na si Attorney Ryan Kilala na naging kaibigan ngang matalik nitong si Ramil Madriaga. Ang testimonya niya is imposibleng magkakilala si VP Sara at si Ramil Madriaga kasi para lang makipag-virtual meeting noong kampanya, kailangan dumaan ni Ramil Madriaga kay Attorney Kilala para humingi ng audience kay VP Sara. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling na siya kasi sabi niya mula 2018 pa lang ay malapit na silang nagtatrabaho malapit na siyang katiwala ni VP Sara. Tapos tumistigo din itong si Jonathan Madrona, isang personal assistant / executive assistant ni VP Sara mula pa noong 2006. At si Mr. Madrona, kasama yan ni VP Sara sa lahat ng lakad niya at tumutulong mag-organisa ng schedule niya at sinabi niya sa isang affidavit na kailanman hindi niya nakilala tong si Madriaga at kung totoo yung sinasabi niyang malapit siyang katrabaho ni VP Sara, di sana nakilala na siya ni Mr. Madrona or narinig man lang ang pangalan pero hindi po nangyari yun. Opo. At ngayong dinidinig ang confidential funds issue dyan po sa impeachment trial, attorney, may direktang epekto ba ito doon sa isinasagawang pagdinig?
Kung direkta, wala naman kasi hindi naman mapipigilan ng isang perjury complaint na tumistigo si Mr. Madriaga dito sa impeachment. Pero sabi ko nga, gusto yun ng depensa na ipresenta itong si Madriaga dahil alam ng defense team na nagsisinungaling si Mr. Madriaga. So talagang mababasag siya sa cross-examination. Kaya sa ngayon, ang haka-haka sa kampo ni VP Sara is baka hindi na i-present itong si Ramil Madriaga. Ang personal take ko naman is itong perjury complaint nagpapatunay na yung mga alegasyon laban kay VP Sara na nakabalot dito sa impeachment talagang malisyoso, walang basehan at desperate. Kasi biruin mo, gumamit sila ng isang taong katulad ni Madriaga na hindi naman nagsasabi na talaga ng totoo para lang umusad tong impeachment complaint sa House of Representatives. So dito mo makikita doon sa 1,000-page complaint kung gaano ka, yun nga, malisyoso at desperado yung mga taong nagtutulak ng impeachment. Opo. Maaari ho bang magamit ng depensa yung mga ebidensyang hawak po ninyo, attorney, doon sa nagpapatuloy na impeachment trial? Opo, actually, kagaya ng first perjury complaint ni VP Sara, magbibigay din kami, ito-turn over din namin ito sa defense para kung kailangan nila. At ang maganda dito, Jaden and Mar, is kahit hindi ipresenta ng prosecution si Ramil Madriaga, number 1 sa witness list ng defense si Ramil Madriaga. So kahit hindi ipatawag ng prosecution, pwedeng ipatawag siya ng depensa. Ayun. Oo. Si Partner Admar po para sa mga karagdagang katanungan, attorney. Opo, attorney, napag-uusapan na natin yung impeachment at linawin lang natin si attorney ay doon lamang sa perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga. Kukunan natin siya ng opinion naman dito po sa naganap na impeachment trial kahapon. Suspendido po ngayon, attorney. Pero ano po ang nakita ninyo doon po sa iprenisenta na witness ng prosecution na tinagurian ng hostile witness po? Malinaw na po ba na mayroong kasalanang nagawa ang Vice Presidente at ibinulsa yung pera ng taong bayan doon sa mga pahayag kahapon po, attorney? Hindi tayo naka-monitor masyado kasi nasa OCP, tagig tayo, nagpa-file nung complaint affidavit. Nakakita lang tayo ng mga video clips tungkol doon sa nangyari kahapon. At admittedly, hindi din tayo ganun kapamilyar doon sa topic na ito. Ang sa akin lang, base doon sa alam ko, Special Disbursement Officer kasi itong si Gina Acosta. Pero kung ang tanong is, dapat siya ba mismo ang kasi ang tinukoy kahapon is, sabi, under the instructions of the Vice President, tinurn over niya yung confidential funds na withdraw from Land Bank to Colonel Raymond Lachica, who was the OVP security officer. So yung security officer kasi technical term yan na may kinalaman sa confidential funds. So para sa akin, wala naman talagang napatunayan kahapon kundi na itong 125 million na confidential funds binigay kay Colonel Lachica. Sa akin, walang kaso yun kasi as a disbursement officer, you cannot expect somebody like Gina Acosta, kunyari, to buy information from mga informants kasi hindi naman niya kilala yung mga yun eh. 'Di ba? Ang nakakilala doon is yung mga intelligence officers under the OVP or Opo. yung mga nag-develop ng mga informants na yun, for example. So wala akong nakikitang issue na na napatunayan kahapon or inamin kahapon na si Gina Acosta release yung pera kay
Colonel Lachica. Wala rin akong nakikitang issue na parang may nakita akong mga video clips tungkol sa insinuation na minadali ang pag-process ng itong confidential fund release and disbursement. Wala akong nakikitang issue doon kasi napaka-late na po sa taon release itong confidential funds, December 20. And from my basic understanding of budget in government, kailangan mo yan gastusin before the year ends, or else hindi ka na makakahingi ng same amount sa mga susunod na periods. Opo. So definitely dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabol sa itong confidential funds. Opo. At wala rin akong nakikitang, kasi parang may sinasabi sila tungkol naman doon sa mga bags na kesyo nagtutugma ito doon sa sinabi ng taga Land Bank, nagtutugma ito doon sa sinabi ni Ramil Madriaga. Para doon kay Madriaga, lahat kasi ng information ni Madriaga na sinabi niya sa affidavit niya ay publicly available information na mula doon sa mga hearings ng House Justice Committee. Ng House Committee on Good Governance ata yun, yung unang nag-imbestiga ng confidential fund. So, sabi nga namin doon sa second perjury complaint, the fact na hindi makapagbigay ng detalye si Madriaga na hindi nababasag by verification na higit pa doon sa publicly available information, patunay lang na nagsisinungaling siya, na nag-iimbento lang siya ng kwento mula doon sa mga information na publicly. Opo. Yes, attorney? Okay, balikan lang natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Kaugnay nga po dito sa pinag-uusapan natin na impeachment trial kahapon. Yes, Attorney? Hello? Yes po. Attorney, so ibig sabihin kahit na siya ay tinaguri ang special, yung SDO kumbaga, officer na nagdi-disburse, hindi siya obligado na umakyat ng bundok, humarap doon sa mga magiging pagkukunan ng mga impormasyon. Kumbaga, hindi siya mismo ang mangunguna dito, which is, yan din yung kanyang pinahayag kahapon. So, parte na ba ng pag-disburse ng pera yung pagbigay niya kay Lachica at nagampanan niya yung kanyang trabaho bilang disbursing officer, and at the same time inobliga si Lachica na magbigay ka sa akin ng mga katibayan na ito ay ginamit sa anumang activity under ng sa confidential funds, attorney? Tama. Although yun nga, ayoko lang pangunahan yung defense team. Abangan natin yung cross-examination ng defense kay Miss Gina Acosta. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi itong si Gina Acosta, wala naman yung training sa, yun nga, parang intelligence operation. So, impractical to have a disbursement officer na kailangan yung kada bili ng information sa informant, siya din ang magbibigay. Ako, parang for practical purposes, kailangan ibigay ang tungkulin na yan dun sa mga intelligence officers na may training na mag-develop ng informant, may training sa pakikitungo sa mga informant para bumili ng impormasyon. Hindi para sa isang government employee katulad ni Gina Acosta. Doon naman po sa pag-audit ng COA-ICFAO, nakikita niyo po ba na may kakulangan sa kasanayan yung mga auditor ng COA pagdating po sa paano ba ang pagtrato sa pag-audit dito po sa mga confidential funds, attorney? Hindi tayo masyadong familiar dyan doon sa kung ano yung ginawa nilang
pag-audit dito sa confidential funds. Pero yun nga, ang nabasa ko, ang napanood ko tungkol dyan is mukhang hindi nabigyan ng tamang due process itong OVP dahil sa pagkarinig ko ay nag-issue na agad ng notice of disallowance without giving the OVP the opportunity to respond or to defend itself. And critical yan kasi may mga kaso sa Supreme Court na nagsasabi na ang confidential funds or kahit ang anong pagwaldas ng pera ng gobyerno, hindi yan necessarily, may mga pagkakataon na hindi yan, kung hindi man sumunod ng eksaktong-eksakto doon sa government rules, hindi yan necessarily in bad faith or hindi necessarily ibig sabihin may pagnanakaw na. Kung may kakulangan man sa dokumento or may ibang interpretasyon yung Commission on Audit, tingin ko kailangan daw may bad faith, may malicious intent to take itong confidential funds and use it for personal use. Yun yung Opo, attorney. Ope. Ayusin lang natin yung signal ng ating komunikasyon po, mga kapartner. Kasama natin si Attorney Salvador Panel. Attorney, yes po, ipagpatuloy niyo po, attorney. sorry, hindi ko alam kung narinig, pero sa Supreme Court kasi ang sabi nila sa mga desisyon involving itong use of government funds is kapag merong umabot na COA case sa Supreme Court at meron ngang unaccounted for funds or funds na hindi kompleto yung dokumento, hindi ibig sabihin automatiko na ninakaw ang pera or kailangan ipag-utos na ibalik ang pera. 'Di ba? Kailangan ipakita ng Commission on Audit na may bad faith, may malicious intent or talagang kinuha itong pera na to at ginamit for personal use. Kapag hindi nila mapatunayan ito, hindi ipapabalik yung pera kasi mukhang nagamit naman ng tama yung government funds pero hindi, kulang lang sa documentation. So sa mga ganong pagkakataon, yun nga, hindi personally liable itong mga Yes po. Attorney? Okay, meron tayong isang itatanong pa sana kay attorney. Okay, attorney, bilang panghuli na lamang po kasi medyo pumapangit yung signal po natin na sa Zoom. Hingin ko lang po ang inyo pong opinion. Obligado po ba talaga na humarap face-to-face ang pangalawang Pangulo o parte na ito ng pagharap at ng pangalawang Pangulo sa reklamong inihain laban sa kanya dahil may pahayag po itong isang kongresista at sinisi pa ang pangalawang Pangulo dahil parang nagagalit na raw po ang Diyos at inalaw daw niya yung mga pagbaha. Parang sinisi pa siya sa mga pagbaha. Itong ang pangalawang Pangulo, sabi pa niya dito, quote-unquote, baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa ibang mga bansa. Just imagine, meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Nasaan siya? Ano pong masasabi niyo po dito, attorney? mulat sa pool na address na yan ng impeachment court na hindi kailangan humarap si Vice President Sara Duterte in person dyan sa trial at represented naman siya ng mga abogado niya dyan sa defense team. So hindi talaga kinakailangan. And in fact, para sa akin, personal opinion ko lang ito, I think it's a waste of time kasi kahit ako hindi ko masyadong nasusundan itong impeachment trial dahil alam ko paninirang puri lang ito kay Vice President Sara Duterte. So, 'di ba, parang
hinaharap niya na po itong kaso by being represented by her defense team who is actively participating in the impeachment, at hindi na po kinakailangan na harapin niya to na nakaupo siya doon buong araw para lang pakinggan yung defense at prosecution na nag-aasaran doon sa impeachment court. Anyway, tandaan po natin na siya rin po ay ikalawang pangulo at may mga tungkulin po siya. So syempre, kailangan niya pong gampanan yon. Opo. At huli na lang, attorney, In other words, there's better use for the Vice President's time, in my opinion. Opo, opo. At para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan at mensahe nyo na rin po, attorney, sa tingin po ninyo, makoconvict ho ba ang pangalawang Pangulo dito sa impeachment trial na ito? Sorry, pakiulit lang, hindi ko Makoconvict. naputol ka. Oo, makoconvict ho ba ang Vice Presidente sa impeachment trial? Para sa akin, dapat hindi. Napakalinaw na dapat hindi, at least so far, di ba? Pero alam naman po natin na at the end of the day, it will all boil down to politics. So para dun sa mga taga-subaybay po natin, i-pressure po natin yung mga representante natin dyan sa Senado na gawin ng tama.